Para sa tutorial na ito, gagamit tayo ng Python na language and ang gagawin natin is simple payroll system. So, using Python language. So, ang unang gagawin natin dito is we will create yung account ng mismong user natin. So, dito, ang gagawin lang natin is maglalagay lang tayo ng password section wherein i-a-ask natin yung user natin to enter yung default password natin. So, gagamit lang tayo ng variable. Tatawagin natin siyang correct underscore password. And then, yun yung variable natin na mag-handle ng mismong password natin. Then, equal natin siya sa magiging default password natin. So, since string ang gagamitin natin, gagamit tayo ng double quotation. And inside ng double quotation natin, maglalagay tayo ng admin123. So this will be our default password, admin123. And since gagamit tayo ng access dito, so dapat ay magkakaroon din tayo ng minimum or maximum attempts sa pag-login ng mismong user natin. Or sabihin na natin ng admin. So, ang gagawin natin is maglalagay ulit tayo ng variable na tatawagin natin is attempts. And yung attempts ng mismong user natin will be 3. So, meron lang 3 attempts yung mismong user natin para makapasok sa mismong payroll natin. Then, magkakaroon tayo ng boolean variable to track if yung user ba ay nakakapag-login siya or hindi. So, tatawagin natin siyang access granted. So, yung variable na ito, since boolean siya, so gagamit tayo ng false or true or false para sa boolean natin. And in this case, since wala pa naman nag-login, so isa-set natin siya into false. Now, next is after ng ating access, magkakaroon lang tayo ng looping dito wherein ang user natin, i-a-ask natin to enter yung system password natin. So, gagamit tayo ng while dito. So, sa while natin, we will call out yung attempts natin. So, dapat yung attempts na yan is greater than 0 siya. So, meaning is chine-check natin dito kung ilang attempts na yung ginamit ng user natin. So, lalagyan lang natin siya ng colon. And then, after nun, ang gagawin natin is we will create yung variable natin. Tatawagin natin siyang enter password. So, entered underscore password. So, gagamitin natin siya, variable, bilang container sa magiging user input ng user natin. So, equal lang natin siya sa input. And then, sa input natin, meron tayong enter system password. So, eto ngayon yung ipo-prompt natin sa user natin para makapag-enter siya ng mismong system password natin. Then, after nun, sa baba niya, magkakaroon lang tayo ng condition. So, sa condition natin, ilalagay lang natin na if yung entered password natin ay dapat mag-equal siya sa tinatawag natin na correct password. So, ang correct password natin is eto siya, yung admin, and then yung entered password is eto siya. So, kung anong ilalagay ng user natin dito, dapat magma-match siya dito sa default na password natin. Then, colon lang natin. If ever na nag-match yung access nila, tatawagin natin si access granted at isa-set natin siya into true. So remember, ang access granted natin dito is false siya kasi wala pa naman nagla-login. Pero dito kasi mag-e-enter na yung user natin. That's why magkakaroon tayo ng if condition. And if tama naman yung conditions nila,
ibibigay natin yung access granted natin. And then after nun, lalagyan lang natin siyang break dito. And then after niyan, so ise-set natin yung magiging else natin. So sa else natin, if ever no na mali, hindi nag-match yung password and correct password natin, ang gagawin natin is tatawagin mo si attempts and then ima-minus equal mo siya into 1. So ibig sabihin, kung meron kang 3 attempts, ima-minus mo yung 3 na yon every time na mali yung ine-enter niyang password at kung hindi siya nagma-match sa default password natin. Okay? So, after nun, magkakaroon lang tayo ng tinatawag natin na print dito. And then, sa print natin, gagamit lang tayo ng F, short for format. Okay? Kasi i-combine natin yung string at saka yung variable. That's why meron tayong F or format dito sa part na to. Then, after nun, ang gagawin natin is incorrect password. Then, sabihin natin sa kanya, attempts left. Then, ipapakita natin kung ilan na lang yung attempts na meron siya. Now, para ma-combine mo yung string at saka yung variable, gagamit ka ng opening and closing curly bracket and then tatawagin mo si attempts. Okay? So, mapapansin nyo, kapag inalis natin ang F dito, nawawala yung highlight niya. Okay? So, para maging correct yung output natin, guys, gagamit ka ng formatting dito para maipakita or hindi magkamali yung magiging output natin. Okay? So, after nyan, ang next naman na gagawin natin is magkakaroon tayong if not access granted. So, i-check natin dito kung yung system natin ay nag-maximum attempt na siya. So, sasabihin natin na if not access granted, magpiprint tayo dito ng prompt sa mismong user natin. Then, since walang variable dito, aalisin mo na yung F at saka yung part na to. So, papalitan lang natin yung string. Sasabihin lang natin sa kanya na system lock. Then, too many failed attempts. So, ibig sabihin, naubos na natin yung maximum attempts na meron tayo. Okay, so dito kasi every time na hindi magma-match yung ine-enter niyang password, dito sa password natin, nagma-minus tayo. So, while minusing yung attempts natin kapag naubos yung 3, i-kick out na natin siya sa mismong system natin. Okay, and then since we're closing or kicking yung ating user, gagamit tayo ng exit dito. So, ibig sabihin lang yan is i-stop na natin yung mismong system natin. Okay, so after nun, ang next naman na gagamitin natin is maglalagay tayo ng print. Now, if ever na tama yung nilagay ng user natin dito, so maglalagay lang tayo ng print dito. So, sa print natin, of course, since nag-match yung in-enter at saka yung default natin, sasabihin natin, access granted. Okay, and then maggagawa lang tayo ng new line dito. Okay, so after nun, ang next naman is ipapakita na natin yung mismong payroll selection natin dito. So, sa payroll selection natin, we need to ask para sa magiging name ng user natin. So, gagamit tayo ng variable na name and then equal natin siya. So, since hihingi ka ng variable name, so gagamit tayo ng input. So, sa input natin, automatic, meron niyang opening and closing parenthesis. Then, quotation kasi string ang gagamitin natin. Then, ilalagay natin na enter employee name. So, i-ask kasi natin kung anong pangalan ng magiging employee natin. Now, next is we will ask naman para doon sa rate per hour ng mismong
employee natin. So magke-create ka ng variable na hourly rate, 'yan, and then equal natin siya sa float. Why float? Kasi yung mga, um, rate natin usually meron siyang mga decimals. So kapag nakita niyo sa mga programming languages yung float, ibig sabihin lang niyan yung, data na ire-receive natin is with decimal po siya, okay? Now after nun, ang gagawin naman natin is magkakaroon ka ng input dito, then after ng input, another opening and closing parenthesis. Then after nun, ilalagay natin dito yung string natin and then enter hourly rate, 'yan. So after nun, ang iche-check naman natin yung time in and time out of employee. So ang gagawin natin ngayon, magke-create ka ng variable na time in and then equal natin siya ngayon sa int. Then, since time 'yan guys, walang decimal, kaya int yung gagamitin natin. So after nun, maglalagay tayo ng input dito, then sasabihin natin sa user na enter time. So, ang time natin is yon example 8, 9, military time tayo yung gagamitin natin dito. So, after nito is magkakaroon naman tayo ng time out. So, sa time out natin, same thing pa din, kukunin lang natin 'to and then paste natin siya dito. And then sasabihin natin, so enter time in, and then dito naman enter time out, para makuha natin yung time in and time out niya. Okay, so after nun ay magkakaroon po tayo ng if dito. So sa if natin, iche-check natin kung yung time out na meron tayo is less than equal ba siya sa time in, na meron tayo. So, after nun, so meron ka ng time in and time out, iva-validate na lang natin, 'no, yung time in and time out natin. Kasi ang time out dapat mas greater than siya sa time in natin. Kasi hindi niyo maso-solve guys sa payroll 'no, hindi niyo maso-solve yung, salary ng isang employee kung mas mataas yung time in natin kaysa sa time out. So, dapat lagi natin tatandaan is mas mataas dapat yung time out nyo. Okay? So, colon lang natin siya. And then, after nun, ay magkakaroon naman tayo ng printing dito. So, gagamit tayo ng print. So, sa print natin, sasabihin natin sa user natin na invalid. Okay, so invalid time input. Again, bawal mag greater than yung time in natin. No, dapat palaging greater than ang magiging time out nyo. So, pag invalid, hindi naman tayo naka-loop, so mag-exit na lang tayo dito para mag-stop na yung mismong program natin. Then, after nun is, ang gagawin naman natin, magkakaroon naman tayo dito ng computation ng tinrabaho ng magiging employee natin. So, gagamit tayo ng variable na tinatawag natin na hours work and then equal natin siya sa time out minus time in natin. So, again, palaging dapat highest yung time out natin. Then, gagawin ngayon natin is magkakaroon tayo ng another condition dito. So, sa condition natin, ang gagawin lang naman natin dito is titignan natin. So, mag-if hours work tayo is greater than 8. Kasi 8 naman yung magiging hours ng work ng isang employee. So, dito, i-compute kasi natin yung magiging overtime.
So, after ng hours work natin, sasabihin natin yung regular, so bagong variable 'to, regular hours natin ay equal siya sa 8. So, kasi 8 yung normal, 'no, na working hours natin. Then, gagamit tayo ng variable na tatawagin natin overtime hours, and then equal natin siya sa hours na pinagtrabahuhan ng mismong employee natin, then ma-minus natin siya into 8. Okay, so kasi yan yung normal na working hours natin. Then meron tayong else dito. Sa else natin, so regular hours tayo, equal naman ulit natin siya sa hours na pinagtrabahuhan, and then kung equal yan guys, yung overtime hours natin, equal nyo lang siya sa 0. Kasi equal lang naman yung dalawa. Ibig sabihin, 8 hours lang nag-work yung employee natin. Unlike dito guys, nag-set kasi tayo ng overtime. So dito sa else natin, walang overtime na ginawa yung mismong employee natin. Yes po, conditional statement po ito. Now, ang gagawin ngayon natin, after nito is we will compute yung mga ano natin. So, meron tayong overtime underscore rate. So, ito yung magiging rate ng mismong overtime natin. So, equal natin siya sa magiging hourly rate natin. And then, multiply nyo siya. Example lang to na guys. So, example ng 1.5. So, example, ang overtime rate natin is we always multiply kung ilan rate per hour ka sa 1.5. Yun yun. So, for example, kung 200, example, kung 200 yung per hour mo, i-multiply mo lang siya into 1.5. So, yung makukuha mo doon, yun yung magiging overtime rate mo nun. Then, meron tayong regular underscore pay. So, ito yung regular pay natin. So, ang gagawin natin is, tatawagin nyo lang si regular hours, and then, imumultiply nyo lang siya sa yung hour rate na meron kayo. Yun lang. So, para makuha mo yung regular pay mo. Then, meron kang overtime underscore pay. So, overtime underscore pay natin is kukunin natin dito yung overtime hours na meron tayo. And then, imomultiply natin siya dito sa overtime rate na meron tayo para makuha mo yung overtime pay. And then, after nun, yung pinaka-ano na natin, yung gross pay, underscore pay. And then, ang gagawin natin, equal lang natin siya sa regular pay natin. And then, ipa-plus nyo lang sa overtime pay. If ever na meron siyang overtime. So, ipa-plus natin siya sa regular pay para matotal natin yung pinaka-gross na meron tayo. Then, printing na tayo ngayon. So, gagamit tayo ng print. So, sa print natin is maglalagay tayo ng /n para sa new line. Then, isi-set lang natin yung design na payroll system. Tapos, copy na lang natin siya. Then, dito sa loob, ang gagawin natin is erase nyo muna yan. Gagamit tayo ng F para sa formatting natin. And tatawagin natin dito yung employee name. So, sa employee name natin, opening and closing, para tawagin yung name na ilalagay dito sa employee name natin. Copy lang, then paste. After nun is meron naman tayong total hours work. So, yun yung ilalagay nyo dito. Total hours work. So, palitan lang natin yung variable into hours work. Then, paste ulit. Palitan naman natin siya ng regular
hours natin. So, sa regular hours, kukunin nyo si variable na regular hours naman. Then, after nun, is meron tayo ditong next part is yung overtime hours naman natin. So, overtime hours. So, overtime hours natin, ko-call out natin si variable na overtime hours. Then, next is yung hourly rate natin. So, call out natin yung hourly rate. Then, sa part na to, call out natin si hourly rate natin. Then, paste ulit. Then, call out naman natin si overtime rate natin. So, dito, ang i-call out natin dito is yung overtime rate na meron tayo. Then, after nito, yung regular pay naman. So, regular pay. So, tatawagin natin si regular pay. Then, after ni regular pay, yung overtime pay naman. So, call out natin si overtime pay. Then, after nun, si gross pay. So, call out natin si gross pay dito. So, ito yung example of payroll system natin ngayon. Try natin i-run. So, enter password. So, ang gawin lang natin guys, since meron tayong 3 attempts, itatry lang natin yung mga maling password natin. So, mapapansin nyo, incorrect password attempts left natin is 2. So, ayan, incorrect attempts, 1 na lang. Pag nag-enter pa tayo and then mali ulit siya, sasabihin niya incorrect password attempt 0, system lock, too many failed attempts. So, ibig sabihin, ang mangyayari is mala-lockdown tayo, so maaalis na tayo sa mismong system natin. So, overtime. Palitan lang natin yung spelling. Ayan. So, try naman natin pumasok. So, ang password natin is admin123. So, mapapansin nyo, access granted tayo. And next part is lagyan natin yung employee name. Let's say, ang employee name natin will be Dean. And then, yung rate ni Dean ay, for example, 200 siya per hour. Then, yung time in niya is 5. Ang time out niya is 17. So, ibig sabihin, 5 PM ito. Then, eto ngayon, yung payroll system natin. So, meron tayong employee name, si Dean. Yung total hours na nagtrabaho siya is 9. Regular hours natin ay 8 lang. So, meron overtime na 1 hour si Dean. So, yung rate niya is 200. Overtime rate, 300. So, i-multiply mo yung regular pay mo sa 200 multiply by 8 hours. So, 1/6 ang makukuha. So, since meron siyang 1 hour na overtime, so meron siyang overtime pay na 300. So, ipa-plus mo yung 1/6 at saka yung 300, yung gross pay natin will be 1,900 siya. So, ito yung example of payroll natin dito sa Python language.